अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा हूँ, लेकिन मैं अब हकीकत में मर्डर किया हूँ। तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। मैं कोई गंगवार नहीं हूं कि मुझे केस खुलने का डर लगा रहेगा। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा जी, सीसी। Maaaring narinig mo na ang mga kaso tulad ng Zodiac Sign Killer o Jack the Ripper na sumikat dahil sa pagtrato nila sa mga pulis gamit ang sulat. Ang mga serial killer na ito ay hindi lang nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen, ngunit nagpadala rin sila ng mga misteryosong mensahe sa mga tagapagpatupad ng batas na halos parang nakikipaglaro lang sila at nagyayabang tungkol sa kanilang mga krimen. At gayon din sa Asia na may sariling nakakaintrigang kaso na magkatulad. Ang kaso ngayon na nagmula sa Delhi, India, partikular mula sa bayan ng Hari Nagar. Ngayon aalamin natin ang kaso ni Chandra Kantya na naitampok sa Netflix noong 2022 na may pamagat na Indian Predator, The Butcher of Delhi. Noong umaga ng October 2006, si Sundar Singh Yadav na isang Assistant Commissioner ng Delhi Police ay nakatanggap ng hindi inaasahang tawag sa telepono noong 6:30 AM. Sa pag-aakalang ito ay maaaring mula sa isang opisyal na nangangailangan ng backup, sinagot niya ang hindi kilalang tawag. At nagulat siya sa tumatawag na nagsasalita ng mahinahon at may malinaw na mga salita na sinasabing siya daw ay nag-iwan ng wala ng buhay na katawan malapit sa gate 3 ng Tihar Jail. At hindi ito maaaring baliwalain lang ni Yadav bilang isang prank call. Lalo na nang banggitin ng caller na hindi napansin ng pulis na naka-duty malapit sa lugar ang kanyang regalo. Kaya naman wala nang inaksaya pang oras si Yadav at agad na kumontak sa istasyon ng pulisya upang i-verify na may bangkay nga sa lugar. At hindi nagtagal ay nagulat ang isang sarhento sa istasyon na may nakita siyang basket na nakabalot sa tela. At kinumpirma niya kay Yadav na ito'y kahina-hinalang basket na nasa gate. Kaya naman agad na nagtipon ng mga opisyal sa pinangyarihan upang buksan ang basket. At sa loob ay nakabalot ng mahigpit na naglalabas ng mabahong amoy ang isang katawan ng isang lalaki na hubot-hubad at pinugutan ng ulo, na nakabalot ng maraming patong ng dyaryo at plastik. Ang kakilakilabot na kanilang natuklasan ang nagpanginig sa kanilang katawan. Ngunit mabilis na nabaling ang kanilang atensyon sa isang sulat na natagpuan sa loob ng basket. Ang liham ay puno ng mga galit at pagkasuklam sa pulisya ng Delhi. Ang letter sender ay nagpahayag ng matinding galit na sinasabing siya'y maling ikinulong at minaltrato ng jail guards. Binanggit din niya ang pulisyang kumatawan sa kanyang kaso noong 2003. Ngunit tinawag niya silang mga walang silbi dahil hindi sila patas. At pagkatapos ng mga sunod-sunod na galit na mga komento sa pulisya ay hinamon sila ng lalaki na hanapin siya, na sinasabing catch me if you can. At nagbanta pa ito na hindi ito ang huling beses na magpapadala siya ng regalo at maaaring madaragdagan pa. Sa ibaba ng letter ay may pirmang inisyal na CC. At makalipas ang halos 2 oras, habang ang mga pulis ay hindi pa nakakapag-react, ay muling tumawag ang anonymous caller para alamin kung sinimulan na ng mga pulis ang pag-iimbestiga sa bangkay. At nang tanungin ang dahilan kung bakit niya ito ginawa, sinabi lang ng caller na siya'y inabuso ng sarhentong si Balbir Singh. At nang mawala ng pasensya ang pulis at magalit, ang caller ay biglang pinatay ang telepono. At pagkatapos ng ilang investigasyon, nadiskubre ng mga pulis na ang unang tawag ay mula sa Nangal Raya at ang pangalawang tawag ay mula sa Tilak Nagar. Ang opisyal na ipinadala sa Tilak Nagar area ay nagtanong sa may-ari na isang pampublikong payphone na kung may gumamit sa telepono noong umagang yon. At nagulat sila nang maalala ng may-ari na may isang tao lamang ang nakagamit nito. At naalala niya ang itsura ng lalaking yon. Kaya naman ang mga pulis ay agad na nagtipon at nagpulong na inilarawan na ito na ang kanilang unang hakbang patungo sa killer. Ngunit ang kasong ito ay isa pa ring mahaba at masalimuot na paglalakbay. Dahil sa India, sa panahong inaalam ang pagkakakilanlan ng mga bangkay na natagpuan ay hindi pangkaraniwan. At marami sa mga kasong ito ay madalas na hindi nare-resolba. Halos ito ang kapalaran ng mga karamihan sa mga bangkay na natagpuan ng random. Dahil kadalasan ay walang mga testigo o ebidensyang nakuha sa pinangyarihan. At noong April 25, 2007,
Si Sir Yadav ay nakatanggap ng tawag mula sa isang opisyal sa Harinagar at ipinagbigay alam nito sa kanya na may isa pang bangkay silang natagpuan. Agad nagtungo si Yadav sa pinangyarihan at nadatang siksikan ito ng mga reporter, mga taong nakikiusyoso at mga pulis malapit sa kung saan natuklasan ang unang bangkay. Sa pagkakataong ito, ang katawan ay nasa isang sako na mahigpit na nakatali sa isang lupit at ang lagay ng katawan ay mas karumal-dumal kaysa sa nauna. Pinagputol-putol ang mga ito, ang mga braso at binti ay wala. Ilang sandali lang matapos ang nakakakilabot na natuklasang ito, ay nakatanggap si Yadav na isa pang tawag mula sa isang patrol team na nag-uulat na may nakita silang ilang bahagi ng katawan sa labas ng Tishazari Court. Ang kaso ay naging mas seryoso at kakilakilabot at ang mga media ay nagsimulang mag-ulat ng malawakan sa krimeng ito kasama ng isang dating natagpo ang liham. Ang mga tao ay natakot nang malaman na may isang aktibong brutal na serial killer na pagala-gala at ang mga pulisya ay hindi alam kung saan magsisimula. At wala pang isang buwan noong May 18, 2007, may isa pang bangkay na natagpuan sa parehong lugar kasunod ng Gate 3. Lumilitaw na ang serial killer ay may parehong paraan sa pagpatay dahil magkakaparehong pinupugutan niya ang mga ulo ng mga biktima upang maiwasang makilala ang mga ito. Lalo na't ang DNA matching technology ay hindi kasing advanced tulad na ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga pulis ay nakakita muli ng isa pang sulat. 3 pahina ang maayos na nakalatag sa tabi ng katawan. Katulad ng mga naunang liham, nagsimula ang sulat sa mga sunod-sunod na galit patungkol sa mga pulis na nagpapakita ng kanyang pagkasuklam sa mga otoridad. At sa dulo ng liham ay tila itinuturing ng killer ang buong sitwasyon bilang isang laro o kanyang libangan. Pinanggit din niya ang pakiramdam na kailangan niyang pumatay nang hindi bababa sa 8 tao sa isang taon upang masiyahan. Ipinag-utos pa niya sa mga pulis na isapubliko ng media ang kanyang liham at mag-alok sila ng malaking reward sa makakapagturo sa kanya. Malinaw sa lahat na ang taong ito'y pumapatay para sa sariling kasiyahan at malamang nagagawin muli sa lalong madaling panahon. At dahil sa pag-aapura na maiwasan ang susunod pang pagpatay, isang espesyal na pangkat ng pagsisiyasat ang binuo ng mga pulis. Pinagsama-sama ang puwersa mula sa West, Northwest at Northeast Delhi Police Districts. Ang mga opisyal na ito ay nagkunwaring mga ordinaryong mamamayan at humingi ng tulong sa mga impormante sa lugar na kung tawagin ay police asset. Ito ay isang panahon kung saan ang undercover na trabaho ay napakahalaga para sa pulisya dahil ang CCTV at iba pang technology sa pagsubaybay ay mahina. At mayroong isang inspektor na nagngangalang Narendra Pelwan na nagsasolong gumagalaw para makakuha ng lead. At nang makipag-ugnayan sa kanya ang isa sa kanyang mga asset, ibinunyag nito na ginagamot ng isang doktor sa Azadpur ang isang lalaki na tumutugma sa paglalarawan ng killer. Kaya't walang pag-aalinlangang tinawagan ni Narendra si Yadav at ang isa pang officer ay sumama sa kanya sa Azadpur. At nang dumating sila sa opisina ng doktor, si Yadav at ang kanyang team ay nagpanggap bilang mga kliyente. Pero mabilis naman niyang isiniwalat sa doktor ang kanilang identities at ang kanilang tunay na pakay. At nakakagulat na matapos nilang magpakilala ay biglang tumunog ang telepono. At nang sinagot ng doktor ang tawag ay kinumpirma nito sa mga pulis na yun ang taong hinahanap nila. Napakabilis ng pangyayari, kaya nagpasya si Narendra na imbitahan ng doktor sa kanilang himpilan para sa iba pang katanungan. Ang pagtatanong sa doktor ay naging isang malaking tagumpay. Binigyan niya ang mga pulisya ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang suspek na kinilala ng doktor bilang si Chandra Kantya na 40 taong gulang at may 5 anak na babae. Nang tinanong ng pulisya ang doktor na kung paano siya nakakasiguro na ito na nga ang mamamatay tao, ay binunyag ng doktor na matagal na niyang alam ang marahas na pag-uugali at mga criminal records ni Chandrakant. At sa katunayan ay minsan nasaksihan niya na muntik na nitong mapatay ang sarili niyang bayaw. Ngunit sino nga ba si Chandra Kantya at paano siya naging isa sa pinakakilalang serial killer sa India? Sa katunayan, si Chandra Kantya ay orihinal na taga Bihar. Ipinanganak noong 1967 at lumipat sa Gushet Village noong 1980 kasama ang kanyang 5 kapatid na sina Nityanand, Idranand, Kalanand, Sadanand at Deepak Kumar. Kung saan ang isa ay nagtatrabaho sa Central Reserve Police Force
at ang isa pang kapatid ay nagtatrabaho sa Bihar State Police. Ang kanilang ama ay si Radhikant Jha na nagtatrabaho sa Departamento ng Irigasyon. At ang kanila namang ina na si Champa Devi ay isang guro sa paaralan. Sinabi ng isang psychologist na nagkaroon si Jha ng hindi magandang relasyon sa kanyang mga magulang noon. At si Chandrakant Jha mismo ang nagsabi na hindi siya pinapansin ng kanyang mga magulang na humantong sa matinding sama ng loob na tumagal hanggang sa umalis siya ng bahay upang ayusin ang kanyang sarili. At noong 1990, dumating si Chandrakant sa Delhi at kumuha ng iba't ibang trabaho upang mabuhay. Tulad ng maraming imigrante mula sa Bihar, ay madalas na binibigyan lamang siya ng trabahong mahirap dahil ang mga migranteng galing Bihar ay karaniwang tinatratong kabilang sa mababang grupo ng lipunan. Kung minsan ay nagtitinda rin si Chandra ng gulay upang suportahan ang kanyang asawa at mga anak, ito ang maliit na pamilyang itinatag niya sa Delhi. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsusumikap ay nahaharap sa patuloy na pagsubok, partikular na mula sa mga polis na madalas siyang maltratuhin at hingan ng pera. At tulad din ng ibang mga migrante ng Bihar, si Chandrakant ay bahagi na isang uri ng asosasyon ng mga manggagawa na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Pandit. Ang asosasyon na ito na siya dapat lumilikha ng isang mahusay na samahan para sa pagtatrabaho ng mga manggagawa ng Bihar ay kabaligtaran. Dahil madalas na inahati ni Pandit ang kanilang sweldo para ibigay sa pulisya o para sa kanyang sarili. Ngunit si Chandrakant ay mahigpit na tutol dito. Isang beses ay hindi na nakatiis si Chandra at hinihingi niya kay Pandit ang kanyang buong sweldo na humantong sa isang pagtatalo na lumaki ng masuntok ni Pandit si Chandra. Ang alitan na ito ay mabilis na naging sanhi para magkagulo ang lahat ng tao sa paligid na kanya-kanyang nagbibitaw ng mga suntok sa isa't isa. Ang nagiinit na si Chandra na may hawak na kutsilyo ay aksidenteng nahiwa si Pandit sa braso. Dahilan para arestuin si Chandrakant ng pulisya. Ngunit dahil may impluwensya si Pandit, si Chandra lamang ang hinuli. At ang mas nakakagulat ay inaresto din nila ang asawa ni Chandra na hindi sangkot sa insidente. Sa kulungan, ang opisyal na si Balbir Singh ay brutal siyang pinahirapan at hindi pinakinggan ang kanyang pakiusap. Hinubaran pa siya sa harap ng ibang mga preso. Nagulat si Chandra sa pangyayari at pagkatapos ay naniwala siya na ang karahasan ang tanging sagot sa kawalan ng katarungan. Ang buhay sa bilangguan ay madilim na sobrang nakaapekto kay Chandra na tila may isang bagay sa loob niya na nasira. Kasama na ang kawalan ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang at pagtrato sa kanya ng lipunan. At ang kawalang galang ng pulisya ay lubhang nakaapekto sa kanyang mental state. At matapos siyang makalaya, ay nanirahan sila ng kanyang asawa ng hiwalay. Ang dahilan ng paghihiwalay ay hindi malinaw. Ngunit maaaring ito ay upang protektahan ang kanyang pamilya na masangkot pa sa anumang mga insidente. Ngayon balikan natin ang kasalukuyang pagsisiyasat. Nalaman din ng kupunan ng mga polis mula sa doktor na siya hindi nakikipag-ugnayan ng regular kay Chandra. Kaya naman napagpasya nilang suriin ang mga phone record calls. At doon ay napansin nila ang isang numero na madalas na ginagamit. Nakaparehong numero nang may tumawag sa doktor noong sila'y nasa opisina nito. At ang numerong ito ay natunto nila sa paligid ng Alipur. Kaya naman ang kapulisan ay mabilis na naglakbay patungong Alipur at masusing sinuyod ang lugar. Nakipag-usap sila sa mga taga-nayon at nag-iingat sila na mabanggit na sila'y nagsasagawa ng pagsisiyasat sa isang mamamatay tao. Pagkatapos ay naalala nila ang impormasyong mula sa bayaw ng doktor na kanilang nakausap din tungkol kay Chandrakant na nagmamay-ari ng isang cart na demotor na ginagamit nito tuwing siya'y bumibiyahe. Matapos noon ay nagsimulang kabahan si investigador na Render nang makita niya ang isang motor cart na nakaparada sa tapat ng bahay na kinaroroonan niya sa lugar. Sumenya siya sa kanyang team at mabilis na pumasok sa bahay. Doon ay nahuli nila si Chandrakant pagkatapos ng maikling pagpupumiklas na may katamtamang pangangatawan. At doon ay inamin niya ang kanyang krimen at isinalaysay ang bawat pangyayari ng walang pag-aalinlangan at hindi man lang itinanggi o nagsinungaling. Ibinunyag din niya na ang kanyang mga biktima ay mga taong dati niyang natulungan. Ito'y mga migrante mula sa Uttar Pradesh at Bihar. Kinupkup niya sila at itinuring na parang pamilya at kasalo sa pagkain araw-araw.
Ngunit ang kanyang pagbubukas palad para sa kanila ay may hangganan din. Kung ang isang taong kanyang tinulungan ay gumawa ng isang bagay na hindi niya sinang-ayunan, ay magagalit siya at papatayin sila. Dati siyang nagagalit sa maliliit na bagay tulad ng pagkain ng hindi vegetarian, paninigarilyo, pag-inom at pakikipagrelasyon. Lumala ang galit niya sa ganitong issue at nauwi sa pagpatay sa tao. Ang kanyang unang pagpatay ay noong 1998 nang patayin niya si Mangal sa Adarsh Nagar. Makalipas ang isang taon, pinatay niya ang kanyang kaibigan na si Shekhar dahil sa pagiging alkoholik. Matapos ang pagpatay, itinapon niya ang bangkay sa Alipur, Delhi. At noong 2003, pinatay niya ang isa pang kaibigan na si Umesh dahil sa pagtataksil at pagsisinungaling sa kanya. Inihagis niya ang katawan ni Umesh malapit sa Gate 1 ng Tihar Jail, Delhi. At noong November 2005, pinatay niya si Gudu dahil sa paninigarilyo ng ganja. At itinapon ang kanyang katawan malapit sa Sulab, Sauchalya, Northwest Delhi. Noong October 2006, pinatay niya si Amit dahil sa pagiging babaero. Inihagis niya ang katawan nito sa harap ng Tihar Jail. At noong 2007, nakagawa siya ng magkasunod na pagpatay kina Upender dahil sa pakikipagrelasyon sa kanyang anak na babae at si Dalip dahil sa pagkain ng hindi vegetarian. At ayon sa mga ilang source ng media, pinuputol niya ang mga ulo, paa at ari ng biktima at itatapon sa iba't ibang lugar ng Delhi para lamang lituhin ang Delhi Police. At sinunod niya ang parehong pattern sa lahat ng kanyang mga pagpatay. Sunod-sunod niyang pinapatay ang kanyang mga kasama makalipas lamang ang 8 gabing pagitan. At kumakain sa parehong lugar kung saan nakalagak ang bangkay na may dugong dumadanak sa sahig. At iniahagis niya ang ulo ng mga biktima sa ilog ng Yamuna sa pagkakalang malilinis doon ang kanyang kasalanan. Sinabi din ni Chandrakant na wala siyang pinagsisisihan tungkol sa mga pagpatay at siya'y naghihiganti lamang mula sa Delhi Police na minaltrato at pinarusahan siya sa krimeng hindi niya ginawa. Sinabi pa niyang master na niya ang pagpuputol ng katawan noong 2016. Ang silid ng interogasyon ay tensyonado dahil ang lahat ay naiintindihan ang nakakatakot na pag-aming ito. Ngunit kahit inamin na niya ang mga krimeng ito, hindi ito nangangahulugan na siya'y mahahatulan dahil pwedeng bawiin ni Chandrakant ang kanyang mga pahayag. Kaya't kailangan nila ng isang matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya bilang killer. Ang pangkat ng pagsisiyasat ay sinamahan ni Chandrakant sa Yamuna River, kung saan sinabing doon niya itiyatapon ang mga ulo. Ang lugar kung saan sila naghahanap ay tambakan ng basura at pinamumugaran ng mga lamok. At sa ilang oras na paghahanap sa itim na tubig ay wala silang nakita. At doon ay naisip nila na baka nakuha ng mga asong gala ang mga ulo at dinala sa kalsada. Kaya pinagpatuloy nila ang paghahanap sa lupa. At kalaunan ay natagpuan ng isang opisyal ang isang bungo na nakabalot sa plastik. Ngunit nangangailangan sila ng ilang karagdagang ebidensya. Kaya naman ang investigador ay hinimok ang suspek na makipagtulungan sa kanila. At sa wakas ay pumayag si Chandrakant na pangunahan ng mga investigador sa kanyang tahanan. Ang kanyang bahay ay nakakakilabot at may amoy na nabubulok sa madilim na silid. Napansin din ng mga pulis ang 3 malalaking kutsilyo sa sulok. At mga mantsa ng dugo na nakabahid sa sahig at mga tumalsik na dugo ay makikita sa mga dingding at iba pang bahagi ng sahig. Natagpuan din nila ang telepono na ginamit niya sa pagtawag sa doktor na nagpapatunay na ito'y ang kaparehong numero. At marahil ang pinakanakakapangilabot na kanilang nadiskubre ay ang isang kamera at isang koleksyon ng mga litrato na tila nabighani si Chandrakant sa pagkuha ng mga litrato sa mga biktima habang sila'y nakaupo at buhay na kinukuhanan ng mga larawan na nakatali at nakapiring na parang mga hayop na naghihintay na katayin. Ang mga nakakagambalang larawang ito ay nagbigay sa pulisya ng isang malakas na ebidensya sa kaso upang sa wakas ay kasuhan siya ng mga pagpatay. Si Chandrakant ay kinasuhan ng 8 counts of murder, ngunit 3 lamang ang napatunayan. At noong 2013, hinatulan siya ng New Delhi Sessions Court para sa mga pagpatay kina Mandal, Upender at Dalip. Una siyang nakatanggap ng 2 sentensya ng kamatayan at habang buhay na pagkakakulong. Ngunit pagkatapos ng kanyang apela, ang kanyang sentensya ay binawasan ng habang buhay na pagkakakulong. At si Chandrakant na kilala bilang The Butcher of Delhi ay nagsisilbi na ngayon sa kanyang sentensya sa Tihar Jail.
Humiling siya ng parol noong January 2022. Ngunit tinanggihan siya ng korte. At may nagpahiwatig sa balita na kamakailan lamang ay nabigyan siya ng 90 days na parol noong nakaraang taon ng August para tulungan ang kanyang anak na babae sa pagpili ng lalaking pakakasalan. Ang kwento ni Chandra Kantya ay masalimuot na nagiiwan sa atin na isipan na ito isang kwento ng isang tao na hinubog ng isang halimaw sa pamamagitan ng kanyang kapaligiran at mga karanasan. O marahil siya isang natutulog na panganib na sa kalaunan ay lalabas sa isang nakakatakot na paraan. At ang mga biktima ay hindi nararapat sa ganong malupit na wakas. At sa pamamagitan nito ay isinasara ko na ang malilim na kabanata na ito. Yun lamang po para sa araw na ito at gaya ng dati, salamat sa pakikinig.